Kung tunay na tumatalab sa karaniwang Pilipino ang pagunlad ay ang nalilikang trabaho. Suriin natin ang pagbabago sa aspektong ito. Taon-taon, mahigit 800,000 ang mga bagong pasok sa ating labor force. Idagdag na rin po natin dyan ang naiulat na pagkaunti ng overseas Filipinos. Noong taong 2011, nasa 9.51 million ang naitalang overseas Filipinos ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa huling datos naman ng Desyembre ng taong 2014, nasa 9.07 million na lang ito. Hindi kalabisang isiping marami sa tinatayang 440,000 na bawas sa kanila ay bumalik sa Pilipinas at nakahanap ng trabaho. Bagamat may bagong salta sa merkado, may balikbayan at dati nang walang trabaho, ang unemployment rate bumaba sa 6.8% noong nakaraang taon. Ito ang pinakamababa sa loob ng isang dekada. Ilinawin ko rin po, permanenteng trabaho ang nalikha natin. Hindi tayo nag-hire na magwawalis ng kalsada tuwing survey period lang para kargahan ang resulta. Kakibat ng paglikha natin ng trabaho ang maliwalas na ugnayan ng manggagawa at negosyante. Ikampura po natin, noong 9 taon na nakarang administrasyon, ang natuloy na labor strike 179 o halos 21 kada taon. Sa 5 taon po natin, ang suma total na natuloy na strike, 15 lamang po. Noong nga pong 2013, ang nag-strike sa buong bansa, 1. Ito ang pinakamababa sa kasaysayan ng DOLE. Kaya naman po talaga tayo bilib na bilib kay Secretary Linda Baldos at sa sektor ng manggagawa at mga nangangasiwa. Si Sec Linda po hindi lang magaling. Napakadali mo pang katrabaho dahil lagi siyang positibo. Ikaw na nga ang tinagurian kong pastora ng gabinete. Maraming salamat sa iyo, Linda. Talagang napalaki na nga po ng pagbabago. Noon, ang mga signage na lagi natin nakikita, hindi ho ba, no vacancy. Ngayon, nagkalat ang mga anunsyong for immediate hiring. Magbukas ka lang ng dyaryo, makikita sa classified ads ang maraming kumpanya naghahanap ng may empleyo. Ang iba nga, pagandahan pa ng insentibo. Meron, magpa-interview ka lang, ililibre ka nila ng almusal. Yung isa naman, kapag na-hire ka na, sagot na rin nila ang blowout para ipagdiwang ang bago mong trabaho. Nabanggit nga po sa akin ng ilang negosyante, napahirapan na ngayon makahanap na accountant. Naalala ko po kasi nung bata ako, maraming BS Commerce major in accountancy. Bumisita tayo sa Bicol University, naikwento ko ito sa kanilang presidente. Tanong ko, di ba meron kayo accountancy program? Meron daw po. Pero sa dulo, nung kanyang pagsasaulat sa atin, sabi niya, pero kami ho, o kahit sila, ay nahihirapang punuin ang sariling accounting department. Bakit? Kasi mga estudyante nila, sabi po ng presidente nila, mga estudyante nila, 3rd year pa lang nire-recruit na ng mga accounting at auditing firms. Ito pong pagpapaganda ng sitwasyon ng ating mga manggagawa. Nagawa po ito dahil sa pagtugon sa tinatawag na job skills mismatch. Dati marami nagsasabing wala silang trabaho kahit napakarami naman bakanteng posisyon nakatala sa field JobNet na hindi napupunuan. Ang simpleng dahilan, hindi tugma ang kakayahan ng ating mga kababayan sa hinahanap na merkado. Simple lang din po ang solusyon dito. Kausapin ang mga prospective employer para malaman kung anong klaseng kaalaman Sensya na po muli.
Malaman kung anong klaseng kaalaman ang hinihingi ng mga posisyong binubuksan nila. Dito naman tayo nagsasanay ng trainees upang masagad nila ang oportunidad. Ang prinsipyo ng ating pamumuno, sa halip na bigyan ng kapwa ng isda, turuan siyang mangisda. Ang pangunlad at pagkakataon sinisiguro nating masasagad ng ating mga kababayan. Hindi pwedeng daanin sa trickle down, bahala na o sana ang pag-abot ito sa mga pinakamahihirap. Ang paninindigan po natin, inclusive growth. Ang agenda, ayuda, kaalaman, kasanayan at kalusugan para walang maiiwan. Ang isa sa mga mekanismo, Pantawid Pamilya Pilipino Program. Pinalawak natin ang husto ang saklaw nito. Ngayon, nasa mahigit 4.4 milyon na ang kabayang nakikinabang sa programa. Malayong-malayo ito sa dinatnan nating Malayo-malayo po ito sa dinatnan nating 786,523 lamang na kabahayan. Nitong taon, 333,673 ang nagtapos sa high school. Kabilang sila sa